Sa kasalukuyan, tuloy-tuloy pa rin ang tension sa Middle East matapos ang malalaking strike ng USA at Israel sa Iran at ang sunod-sunod na ganting atake ng Iran sa pamamagitan ng missiles at drones. Sa ngayon, ang pinakamainit na larawan na lumalabas sa international news outlets ay ito. Hindi na lang ito palitan ng isang beses na strike, kundi isang serye ng operasyon na may epekto sa seguridad ng buong rehiyon, sa shipping routes at sa global economy dahil sa takot sa mas malawak na giyera. Sa side ng USA, may mga pahayag na lumabas sa international coverage na patuloy ang operasyon para sirain ang kakayahang militar ng Iran, lalo na ang missile facilities at naval assets. May report din na nagsasabing kinumpirma ng US Central Command na may casualties na sa panig ng Amerika, kabilang ang 3 service member na namatay. At may ilan pang malubhang sugatan. Ito ang isa sa mga turning point kasi kapag may confirmed casualties na sa US, mas tumitindi ang pressure sa loob ng bansa at mas nagiging unpredictable kung gaano katagal at gaano kalawak ang magiging next moves. Sa side naman ng Iran, makikita sa mga ulat na ang tono ay defiance at retaliation. At patuloy ang attempts nilang tumama sa target sa Israel at sa mga lugar sa rehiyon na may US presence. Ang problema sa ganitong cycle, kahit sabihin pa ng bawat panig na military targets lang ang tinatamaan, sa totoong laban madalas may spillover sa civilian areas at dito nagsisimula ang mas malalim na galit, mas mataas na casualties at mas mahirap na pagbalik sa diplomacy. Pero ang pinakaramdam na epekto ngayong araw wala sa frontline lang, nasa dagat at trade routes din. Sa international reports, lumalabas na maraming mga shipping companies ang nagdadivert ng ruta at umiwas sa mga critical choke points dahil sa takot sa missile drone threats at war risk. May mga kumpanya na nag-pause ng sailings sa mga sensitibong daanan at may mga dagdag singil na war risk or conflict surcharge na ina-apply sa cargo na ibig sabihin pwedeng tumaas ang presyo ng pag-angkat at paglabas ng goods sa maraming bansa kapag nagtagal pa ito. Kasabay nito, malaking usapin ang Strait of Hormuz. Sa mga lumalabas na update, may mga warning na hindi pinapayagan ang pagdaan ng mga barko, kaya may mga shippers na humihinto, nag-aantay, or lumalayo muna sa area. May reports din na ilang major shipping groups ang nag-stop or nag-hold ng operations dahil wala talagang madaling alternative route kapag ang cargo mo ay nasa loob na ng Persian Gulf. Kapag tumagal ang disruption sa Hormuz, pwedeng maapektuhan ang oil at gas flows. At kapag nayanig ang supply expectations, kadalasang sumasabay ang pagtaas ng presyo at volatility sa markets. Sa diplomatic side, makikita rin sa international news na naglalabasan ang panawagan ng iba't ibang bansa na mag-ceasefire at bumalik sa usapang diplomatic. May ulat na kinondena ng China ang pag-atake at nanawagan ng agarang tigil putukan at negosasyon, habang may mga pahayag din sa United Nations na nagwa-warning na pwedeng lumawak ang giyera kung hindi mapipigilan ang escalation. Ang ganitong statements ay mahalaga kasi kapag mas maraming major powers ang pumapasok sa usapan, tumataas ang chance ng diplomatic pressure. Pero tumataas din ang chance ng mas malawak na geopolitical involvement depende sa magiging sunod na hakbang ng bawat panig. Ngayon, ito ang parte na pinakamasakit para sa atin bilang mga Pilipino. May napaulat na Pinay na namatay sa Israel habang nagpapatuloy ang missile attacks. Ayon sa mga ulat mula sa Israel, ang nasawi ay isang caregiver na tinamaan sa missile attack sa Tel Aviv. May mga ulat din na nagsasabing nagtamo siya ng malubhang sugat at kalaunan ay binawian ng buhay. Ito ang unang confirmed na Filipino fatality sa kasalukuyang crisis, kaya lalo itong nag-alarma sa maraming pamilya ng OFWs sa region. Dagdag pa rito, may mga ulat na may iba pang Pilipinong nasugatan. May mga pahayag na lumabas mula sa embahada at iba pang sources na may mga Filipinos na tinamaan o nasaktan sa mga strike incidents sa Israel, kabilang ang mga nasugatan sa ilang lugar sa paligid ng Tel Aviv. Sa ganitong sitwasyon, kahit isang beses lang lumabas ang siren at akala mo okay na, delikado pa rin kasi pwedeng may kasunod na wave ng missiles o drones.